Magandang hapon po. Bago po ako magsimula sa mensahe, hinihingan ko po ng bawat lahat ay yumuko, manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito. Salamat po sa biyaya ninyo, Panginoon, na nakarating ang bawat isa. Salamat po sa proteksyon at kalusugan ng isang buong linggo. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa amin. Gawin nyo lang po ako, Panginoon, ng vessel ninyo para, Panginoon, ipahatid ang mensahe para po, Panginoon, sa aming lahat. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagkilos nyo po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Last week po, ang tinuro po, ang mensahe po last week ay Strengthening Your Life, Part 1. Ngayon po, Strengthening Your Life, Part 2. Hanggang Part 3 po ito. Okay? So, dahan-dahanin lang po natin, no, para manamnam niyo yung mensahe ng Panginoon. Amen? So, dinadahan-dahan lang po natin. So, nasa series po tayo ngayon. Ang ating theme ay Life in Focus. Kanino pa tayo nakafocus? Yes, kay Christ. Nakafocus tayo sa kanyang biyaya, sa tinapos na gawa. So makikita natin maraming mensahe ang Panginoon sa Bible. Okay? Particularly ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung kay Paul, na sinasabihan niya ang batang pastor na si Timothy. Pero bago po ako dumako sa aking mensahe, konting review lang po nung tinalakay natin last week. So, strengthening your life. Sa mga hindi po naka-attend, meron po tayong podcast sa YouTube, Spotify, at saka sa Apple. So, pwede nyo pong balikan yon kasi hindi ko na po babalikan ngayon yon. Quick review lang po ito nung tinuro ko nung last week. So, how to strengthen your life? Find our strength in God. So, 2 Timothy chapter 2, verse 1. Sabay-sabay po tayo. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tagalog, kaya nga anak ko, magpakatibay ka sa biyaya na nakay Kristo Jesus. Si Paul po yan. Sinasabihan niya yung batang pastor na si Timothy. Pero hindi lang yan para kay Timothy. Para po sa ating lahat din po yan. Anong sabi dyan? Kaya anak kasi si Paul ang nagpakilala kay Timothy, kay Jesus. Okay? So parang spiritual father niya si Paul. Okay? Kaya anak. Parang ganyan, yung mga bata kahit hindi ko anak, anak ang tawag ko. Okay? So kaya nga, anak ko, sabi ganun, magpakatibay ka sa biyaya na nakay Kristo Jesus. So paalala yan ni Paul. Kasi kung hindi po sa biyaya ng Diyos, hindi tayo makakatayo. Amen? Kasi lahat ng biyaya nanggagaling lang sa Kanya. Yung kalakasan na nasa atin, nanggagaling din sa Kanya. Actually, wala po tayo. Bagsak po tayo Bagsak ang kalagayan natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakakatayo tayo. May nagagawa tayo. Amen? So, sabi dyan sa, what does it mean to be strong in the grace of God? This means trusting completely in Christ and His power, not trying to live in our own strength alone. Meron kasi gusto nila, sila, akin to, kaya ko to, effort ko to, ang galing ko, ang talino ko, ang gwapo ko, ang ganda ko. Pero hindi, ang sabi diyan, trusting completely in Christ and His power. Nagtitiwala lang po tayo sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala na po tayo ibang pagkukunan, kundi ang biyaya lang ng Panginoon. Makakaya natin ang lahat dahil sa Kanya. Amen? So next po, yung find your strength in God, meron pong sub message. A, we find strength in our communion with God. Last week, tinalakay natin yung kay David. So si David nag-pray, humingi ng guidance kay Lord. Yun yung communion with God. Letter B, we find strength in our obedience to God. Nung nag-pray si David,
may sinabi si Lord, nag-obey si David kay God. At ano nangyari nung nag-obey si David kay God? Di ba, yung last week, kinuha lahat ng Amalekita yung mga asawa nila, yung mga kayamanan nila. Pero dahil ang Diyos ang gumabay kay David, sinunod niya si Lord, nabawi niya lahat ng ninakaw sa kanila, pati yung asawa, at mayroon pang bonus. Naalala niyo po yon? Sa mga hindi po nakarinig, marinig po kayo doon sa podcast. Number 2, multiply your strength through other people. Ang ibig pong sabihin, saan po ba nanggagaling uli yung strength natin? Kay God lang. So kung meron ka ng lakas, multiply nyo yon sa ibang tao. May mga nanghihinang tao. Tapikin mo. Kasi meron kang strength ni God tapikin mo. Hello, mahal ka ng Diyos. Pray kayo. I-share nyo yung pagmamahal ng Panginoon sa iba. Lalo-lalo na sa mga anak ninyo, mga magulang, sa kaibigan, sa kapitbahay, at kung sino man ang hihina, no? Palakasin natin sila. Multiply your strength with other people. Okay. Ang beloved thought natin ay, my strength comes from the grace of God. Okay. Galing ang lakas natin o ang power natin sa biyaya ng Diyos. Ngayon, moving on. Bago po ako magsimula sa part 2 natin, ibibigay ko po muna sa inyo yung background. Kasi kapag hindi po natin alam yung background, hindi po natin lubusang maiintindihan bakit sinasabi ni Paul ito kay Timothy. So ano ang background nito? Kaya pinadala ni Paul ng sulat yung batang pastor na si Timothy. Si Paul nasaan nun? Nasa bilangguan. Sumulat siya kay Timothy. Nasaan ba si pastor na Timothy? Nasa Ephesus Church. So sumulat nga ganyan si Paul. Okay. Dumating yung panahon sa buhay ni Timothy na nagpa-function na siya sa human strength niya. Nadi-discourage na siya. Kaya alam mo, pagka nagpa-function tayo sa human strength natin, minsan dumarating yung discouragement. Totoo yan. Kasi yung emotion mo bumabagsak, nadi-discourage ka, nalulungkot ka. Okay. Dumating yan sa batang si Timothy. Okay. Hindi niya na nagagamit yung gifts niya and talents niya in full capabilities. Kasi bakit? Natatakot siya Napapangunahan siya ng takot, napapangunahan siya ng worry, napapangunahan siya ng discouragement. Kaya yung talents niya, yung gifts niya, hindi na nagagamit in full capabilities. Fearful siya sa mga enemies. May mga kalaban talaga. Fearful siya sa mga enemies na kinakaharap niya habang nagmi-minister siya sa Ephesus. Marami siyang kaaway, marami siyang kalaban. Napakahirap noon sa panahon ni Timothy. Diba pagka mayroon kang mga kaaway, ang hirap sa damdamin, no? Ang hirap sa utak. Pag may kaaway ka, tama? Yung iba gumaganon. Yung iba, hindi ko alam parang gano'n lang. Pero totoo yun. Kapag ka meron kang kaaway, ang hirap dito, torture sa isip, torture sa emotion. Amen? Tama ba? Many times, halos ayaw na ni Timothy na i-share yung gospel. No? Tinatamad na siya. Bakit? Daming ang kaaway Daming ang gustong umano sa kanya mag-persecute. No? Sabi gano'n, yung mga Kristiyano that time, doon sa Ephesus, under ng threat ng persecution ng Roman Emperor at ng Rome. No? Pine-persecute ng Emperor yung Ephesus noong time na yon. So kung may persecution, kayo pag pine-persecute, hindi mo kaya yan, no? Hindi ka naman magaling, ganyan. May persecute sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Ano mafe-feel mo? You feel down. Madadown ka, tama? Madadown ka. Nadi-discourage ka. Okay. It was very hard for Timothy kasi bukod sa bata siya, of course, bata siya. Pag sinabing bata, hindi batang maliit. Below 40. Below 40 kasi pastor So below 40. Siguro mga nasa 20 to 40 yung age niya. Si Paul matanda na yung kaya tinatawag niyang
bata si Timothy. Okay. Of course, umaharap din si Timothy sa battle ng personal life niya, no? Sa battle ng holiness and purity niya. So may persecution na sa labas, may kaaway na sa labas. Siyempre, ano ba ito? Tapat, kailangan maging tapat ako, maging holy ako. May battle siya inside. So gano'n na nangyayari kay Timothy. Meron pa. May nagpe-persecute pa sa kanya. Ang bata-bata mo naman maging leader. Wala kang karapatang tumayo, wala kang karapatang pagsabihan kami. Ang bata mo. Kaya nga, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, sinabihan siya ni Paul, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Sa Panginoon, walang bata, walang matanda. Amen? Kahit bata, kung alam niya nang i-share ang gospel, pakinggan ninyo kasi yun ang kaligtasan. Amen? Wala sa age yan. Nasa calling yan at nasa puso nyo kung gusto nyo mag-share ng salita ng Diyos. Kaya nga dyan, si Paul, pinaalalahanan niya, huwag mo silang hayaan na maliitin ka. Huwag mong hayaan, ipakita mo. Ipakita mo na kahit ikaw ay bata, kaya mong i-share ang salita ng Diyos. Yan yung sinabi ni Paul sa kanya. Kaya salamat. Kahit bata, kung kayang magsalita, pakinggan natin. Wala sa age yan. Nasa pagkilos yan ng banal na Espiritu. Amen? So, ito pong sulat na to, ang last letter, trivia to ang last letter na isinulat ni Paul sa mga epistle niya, ang 2 Timothy, bago siya mamatay. Okay? So may natutunan kayo ngayon. So sabi niya, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." Maging matatag ka. Sabi mo nga, maging matatag ako kay Kristo. Okay. Don't depend on your own strength. Get in the flow of the power of God. Huwag kayong depende sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino. Depend on God. Depend on God. Kasi pag sa'yo, mapapagod ka. Pwede ka rin mag-fail. Pero pag dumepende ka kay God, lahat yun. Win. Success. Paul is calling for spiritual strength and not only to Timothy. No, spiritual strength. Hindi lang kay Timothy niya ito sinasabi, kundi sa lahat na naniniwala kay Kristo. Sa lahat ng nandito sa atin. Sa lahat na nakikinig sa podcast. Ito ay para tayo'y lumakas, no? Kasi may time talaga nang hihina tayo. Pero itong sinabi na Paul na ito, mare-remind tayo na kailangan maging malakas tayo spiritually. Now, ang issue ay ang elements of strong spiritual life. Kaya ang title natin is Strengthening Your Life. Pero dagdagan natin na spiritual. Strengthening your spiritual life. Kaya saan ba nanggagaling yung lakas na yon, yung strong spiritual life na yon? Jesus has promised, Acts chapter 1 verse 8, dito galing, sabing ganyan, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Saan galing yung lakas? Holy Spirit, hindi sa atin Kasi lahat na born again, lahat ng tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo. Ang Holy Spirit nanananahan na sa born again spirit mo. Kaya yung anuman yung lakas mo, yung power na yon nanggagaling sa Holy Spirit. Be conscious. Minsan nakakalimutan mo, kasama mo na pala si Lord. Kahit saan ka pumunta. Kahit sa kwarto, kahit sa park, kahit saan. Kasama mo si Lord. Kasama mo ang Holy Spirit. Amen? Next, Ephesians chapter 3, verse 20. "Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us." Tagalogin ko.
Purihin natin ang Diyos na makakagawa na higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ano yung kumikilos sa atin? Kung ikaw ay anak na ng Diyos, ang kapangyarihan na nanggagaling sa Holy Spirit. So magagawa mo lahat. Sabi diyan, exceedingly, abundantly. Kapag nag-operate ka sa kapangyarihan ng Diyos, exceedingly, abundantly, magagawa mo ang lahat ng bagay. Amen? Sa totoo lang sa ministry, sometimes, we become weary or tired. Minsan, napapagod ka din. Mahina, disillusioned or disappointed, fearful, tatakot, even shallow in confidence because the battle is hard. Meron talagang laban sa flesh natin eh. Kaya nadi-disappoint tayo minsan, yung flesh natin. Minsan di tayo nag-ooperate sa spirit, nag-ooperate tayo sa flesh natin, kaya nadi-disappoint tayo. Amen? So, battle talaga yun. Battle between flesh and spirit. And we need the word about spiritual strength. Ganito yun, example. Aten ba ako? Alas 3, inaantok ako. That's flesh. Hindi. Kailangan makapakinig ako ng salita ng Diyos. Saan ka nag-operate nun? Spirit. So, kaya kailangan natin ng word about spiritual strength. Okay, let's dive in. Okay, number 3 na po tayo. How to strengthen your life. Test your strength through discipline. Sabihin nyo nga, discipline. Tayo ay nasa 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 7. Yan yung series natin, 2 Timothy. Okay. Maging aware po tayo sa tatlo ninyong makikitang trabaho ng tao or occupation habang babasahin po natin yung mga verses. Okay, basahin natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 7. Verse 3 muna tayo. Endure hardship with us like a good soldier of Christ. Makihati ka sa mga paghihirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ano yung isang trabaho? Occupation? Soldier. So tinatawag tayong soldier. Sundalo ni Kristo. Makihati. Paghihirap. Kala ko ba tapos na ang paghihirap ni Kristo Jesus? Wait. Pakinggan niyo muna itong sinasabi ni Paul. Nasa New Covenant po tayo. Okay? So, tingnan natin yung Greek word ng endure. 2 Timothy chapter 2, verse 3 tayo. Yung endure, sa Greek word po, sungkakopatheo. Ulitin ko, sungkakopatheo. Sungka. May end dyan eh. Hindi ko nga alam bakit may end. Sungkakopatheo. Ganun ang pag-pronounce dyan. Ibig sabihin, to remain firm in hardship. Firm in hardship with someone as co-sufferer. Ibig sabihin, maging firm ka sa hardship. Ibig sabihin, may katuwang ka pala, may kapareho ka palang nahihirapan. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Kaya parang sinasabi ni Paul kay Timothy, kasi di ba kanina kinuwento ko sa inyo, nang hihina na si Timothy, nadi-discourage na, nadi-disappoint niya na siya. Kaya parang sinasabi ni Paul dyan, Timothy, ano ka ba? Hindi ka nag-iisa. Kasi diba, sometimes pagka nanghihina, feeling mo nag-iisa ka, iniwan na ako nila. Iniwan ka na ba? Kaya nga dito pinapaalanan ni Paul, Timothy, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Okay? So remember, sinulat ni Paul ang epistle na ito sa loob ng bilangguan. Nakakalimutan ni Timothy yun, na si Paul nagsasuffer din sa bilangguan. Sige, tingnan natin, ano ba ang karapatan ni Paul para sabihin ito kay Timothy? Ano ba yung mga pinagdaanan ni Paul? Sino ba si Paul? Si Paul, siya lang naman yung nagpapauna nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Siya yung nagpapapatay ng mga unang Kristiyano noon. Pero nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, nabulag nga siya noon eh. Nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, nagpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus,
Grabe. Hindi na nga siya nag-asawa eh. Sobrang nakita niya ang kabutihan ng Panginoon. Baliktad na. Siya na yung sinasaktan. Dati siya yung nagpapapatay. Ngayon, nung nakakilala siya sa Panginoon, siya na yung nasasaktan. Tingnan natin, ano ba karapatan ni Paul para sabihan si Timothy? Ano ba yung mga nangyari sa kanya? 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25. Binulat ko na lang po, pero mamaya anhin natin yung ano. Number 1, been in prison more frequently. Lagi siyang nakukulong. Been exposed to death again and again. Lagi siyang, muntik na siyang mamatay. Pamaya-maya, punta siya sa ibang lugar, muntik na naman siyang mamatay. 5 times he received from the Jews the 39 lashes. Sa iba't ibang pagkakataon, 5 times sa iba't ibang pagkakataon. Ano ba yung 39 lashes? Si Jesus naka-receive nito bago siya ipako sa krus. Alam niyo yung hagupit? Pak. 39 yun, may simang yun. Maaano yung kwan mo, yung laman mo. Hindi pwedeng sumobra sa 39. Pag sumobra sa 39, tepok, patay yung tao. Kaya hanggang 39 lang lashes na yan. Ilang beses niya na-receive yun? 5 times. Tiniis ni Paul lahat yun. Pero sa iba't ibang pagkakataon yan. No? 3 times he was beaten with rods. Yung 2x2 siguro yun. Rods eh. 2x2, usually, yun ang nasa isip natin, di ba? Siguro. Sabihin na lang natin 2x2. Pinagpapapalo siya. No? Sa iba't ibang pagkakataon, 3 times. Palo. Nahabol siya ng kapwa Diyos niya. Palo. Tingnan niyo yung tinitiis ng tao, Once, I was pelted with stones. Pinagbababato siya. Di ba yung mga kung nabasa niyo sa Bible, sino ba yung mga binabato? Yung mga nahuling nangangalunya, di ba? Babatuhin hanggang mamatay. Naranasan ni Paul yun. Pinagbababato siya. Tapos nung pinagbababato na siya, akala nung bumabato sa kanya ng mga Hudyo, patay na siya. Kaya dinrag siya, kinaladkad siya sa labas ng city. Dumating yung mga followers ni Christ, pinalibutan siya. Hindi naman nakalagay sa Bible, pero siguro nag-pray na rin. Kasi nakita kalunos-lunos yung itsura ni Paul eh. Halos parang siguro, patay na to. Pero alam mo, si Paul, pagkita niya ganyan, nandoon yung mga followers ni Christ, bumangon. Lumakas siya uli. At bumangon, bumalik sa city, kinabukasan, nagturo uli. Wow! Kinikilabutan ako doon. Sipin mo, pinagbababato ka na pero hindi siya tumigil. Kinabukasan, pumunta siya sa Derbe, nagturo uli. Grabe, no? Grabing passion. Sana meron tayong ganyan, Grabe. Next, 3 times I was shipwrecked. Pag sumasakay siya ng barko, minsan, may bagyo, lulubog yung barko. Ilang beses yun? Sa iba't ibang pagkakataon, 3 beses. Okay, ngayon, doon sa isang paglubog na yon, once he spent a night and a day in the open sea. Kasi sometimes, pagka lumubog, may nagre-rescue. One time walang nag-rescue. Palutang-lutang siya. 1 night and 1 day. Grabe, no? Staycation sa dagat. Grabe, 3 oras ka nga lang lumubog sa tubig. Ano na yung mga mga skin mo, di ba? Siya, 1 night and 1 day. Okay, 2 Corinthians 11:23. Ito na. Verse na tayo. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa kong mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na kapatid kay Kristo. May mga professing Christian. Kala mo Christian pero hindi pala. May ganun pala. Next. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw,
kadalas ay walang makain at nararanasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng may isusuot. Grabe yung nangyari kay Paul, no? Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Next. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Alam nyo, aware si Paul eh. Alam nyo, si Paul mahusay, matalino, magaling. Pero ang sabi niya, hindi ko pagmamalaki ang sarili kong talino, ang sarili kong galing. Tapos yun eh. Pharisee of Pharisees, lahat. Aral sa law. Aral yan sa Roman, ganyang katalino si Paul. Pero ang sabi niya, hindi niya ipagmamalaki. Ang ipinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan. Dahil sa kahinaan, doon pumapasok ang biyaya ng Diyos. Amen? Kasi kung malakas ka, hindi papasok ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Sige, kaya mo naman pala. Panonoorin ka na lang ng Diyos. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi ko po kaya, tulungan niyo po ako. Kagaya nito, sinabi ko kanina, Panginoon, hindi ko po kaya. Pero ang banal na Espiritu, ang isang tutulong sa akin para makapagsalita ako. Ganon. Depend on God. Sabi diyan, hindi ako nagsisinungaling bawal ang nagsisinungaling dahil ang ama ng kasinungalingan ay ang diablo. At alam iyan ng Diyos at ang ama ng ating Panginoong Hesus, purihin siya magpakailanman. Amen. So next, last verse ng 2 Corinthians. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. So, huhulihin. Ngunit, inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Alam niyo yung kasi may wall yan eh, may wall. Pagkatapos, ang ginawa ng mga kasamahan niya, nilagay siya doon sa parang kaing, ibinaba siya ng rope para makatakas siya. Kasi dadakpin na naman siya, kukulong na naman siya. Talagang pinatatahimik siya, pero hindi siya tumatahimik. Sinishare pa rin niya ang gospel ni Jesus Christ. Grabe, no? May karapatan ba siya magsabi kay Timothy? Kahit siguro katiting nung naranasan niya kay Timothy. Tayo rito, nagpapasalamat tayo, hindi natin nararanasan yan ngayon. Amen? Alam niyo po ba sa bansang Arabo, nasa underground sila. Soundproof. Miski sa China, soundproof. Bakit? Pwede silang hulihin. Tayo salamat sa Diyos. Malaya tayo nakakapagpuri. Kanina, ang saya na puri, di ba? Amen? Salamat sa Panginoon. Wala pa nga, kahit nga siguro katuldok ng naranasan ni Paul, hindi natin nararanasan. So, may karapatan ba tayo na antukin? May karapatan ba tayo na hindi umatin? May karapatan ba tayong tamarin? Wala. Kapag ka nakita natin kung gaano kasigasig si Paul para lang marinig ng iba ang salvation, ang gospel ni Christ, ginawa niya. Amen? Kaya, we are blessed po talaga. No? Salamat sa mga media, salamat sa music ministry, salamat kaila Pastor J, Pastor Rems, salamat sa mga kahit yung nagliligpit ng upuan, nagwawalis dito, kayo na nagpupunta rito, kalakasan kayo sa bawat isa. Andyan kayo, salamat. Dahil pinakikita nyo sa Panginoon na mahal nyo ang Panginoon dahil una siyang nagmahal sa atin. Amen. So moving on, kanina kinuwento ko sa inyo yung background ni Timothy. So nadi-discourage na siya. Sometimes, di ba, pagka may problema ka, ano nafe-feel mo? Nag-iisa ka, babalik ko lang doon ang atake ng enemy sa utak. No? Uy, sabi niyang ganyan. Nanghihina ka, kawawa
Ginawa ka naman. Nangyari sa'yo yan. May problema ako eh. Hindi ko kaya eh. Lahat na ng effort, ginawa ko eh. Nagwo-worry ka. Diba? Nagsi-self-pity. Nalulungkot. Hanggang malulugmok ka na lang. So ang paalala ni Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, endure hardship with us like a good soldier of Christ. We are a good soldier of Christ. Ano ba nakikita mo sa isang soldier? Sa isang sundalo? Atapang atao, hindi atatakot. Di ba? Asusugod. Wala, hindi, di ba nakikita, may sundalo bang atatakbo ko, ayan na amisal, ayan. Ganon, hindi. Atapang atao. Yes, no retreat, no surrender. Do, sabi dyan, endure. Tayo, no retreat, no surrender. We are a good soldier of Christ. Ano man ang kinakaharap natin ngayon, be a good soldier of Christ. Never give up. Never retreat. Amen? Ang biyaya ng Diyos ang bahala sa iyo. Pastora, wala kang nararamdaman na gano'n. Wala kang nararamdaman, pero baka yung katabi mo meron. Baka yung kapitbahay mo nanghihina. Baka yung kaibigan mo nanghihina. Diba? Tapikin mo siya. Kahit tap on shoulder lang. Tapos mag-pray kayo. Kung unbeliever, maganda yun. Time to share the gospel. Share mo ang pagmamahal ni Jesus. And then mag-pray kayo. Amen? Tap on shoulder. Kung hindi mo yan kailangan ngayon, baka kailangan ng katabi mo. Okay? Maging sensitive kayo sa katabi mo. Pero kung kailangan mo yan ngayon, praise God. Ito na. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, insights on discipline. How to strengthen your life. Test your strength through discipline. Letter A. Discipline means dedication. Dedication. Ano ba dedication? 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 7. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Sabi dyan, as soldiers, hindi na tayo nai-involved sa civilian affairs or pattern ng mundo na tao. We are set apart. No? We are set apart. Hindi na tayo nakikiayon sa mundong ito. No, hindi na tayo tagalupa. Sana tayo? Tagalangit. Amen? Tagalangit na tayo. Kaya hindi na tayo dapat nakikiayon sa mundong ito. Hindi lahat ng nakikita nyong marami, ay okay, marami nang gumagawa niyan. Porkit maraming gumagawa, tama na? Hindi. Tingnan pa rin na natin ang Word of God. Amen? Okay, sabi dyan sa Romans chapter 12 verse 2. Don't copy, sabay-sabay po tayo. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Change the way you think. No? Paano mababago yan? Through the Word of God. Di ba ang tao, lagi naming tinuturo, spirit, soul, body. Sa soul, ang spirit natin okay na with the Lord. Kapag tinanggap mo na yan, sealed na yan ng Holy Spirit, wala nang problema yan. Saan nagkakaroon ng problema? Sa soul part. Ang main faculty ng soul ay ano? Mind. Ito yung timon. No? Kapag ito, nakiayon sa mundo, manghihina ka. Pero pag ang mind mo nakiayon sa Diyos, sa Word of God, ang biyaya ng Diyos ang kalakasan mo. Amen? So, hindi na tayo dapat talagang nakikiayon sa mundong ito. So, focus tayo, no? We always tell you, lagi kami nagsasabi sa inyo, at least
have a quiet time. Have your devotion. Ano ba yung quiet time? Ano ba yung devotion? Read naman kayo ng Bible o pray kayo daily. Kung paano 3 beses tayong kumakain na may merienda pa para lumakas ang katawan natin. Same with our spirit. Kain kayo. Ano bang pagkain espiritual? Word of God. And communion with Him. Pakikipag-ugnayan. Pray. Amen? Alam niyo po si Paul had a great revelation. Sana maging revelation din sa atin ito. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. Kayo ba? Nakikiayon na ba kayo na tayo ay pinako na kay Kristo? Yung kasalanan natin, yung old sinful nature natin, na ipako na kay Kristo? Amen. Tingnan nyo yung revelation kay Paul. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ganda, di ba? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nasa born again spirit ko, parang lives in me. And the life I now live in the flesh, eto, I live by faith in the Son of God. Sino ba yung Son of God? Si Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. So tatandaan natin lagi, kung dumarating sa buhay natin ang panghihina, isipin nyo, si Jesus, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Nabubuhay ka dahil kay Kristo. Amen? So parang mga sundalo, ang tiwala nila ay nasa commanding officer nila. Iniintay nila lagi yung signal ng commanding officer. Pag walang sinabing, go! Hindi yun mag-go-go, yung mga soldier. Hindi yun, o kaya pag sinabi ng commanding officer nila, oh, hold! Hinto! Hihinto ang mga soldier. Pero alam nyo, kapag kasumunod sila sa commanding officer nila, ang mission nila, success. Pero pag hindi sila, nag-rebel sila sa commanding officer nila, magfe-fail yung mission. So, kapag tayo ay sumusunod sa commanding officer natin, sino ang commanding officer natin? Sino? Si Jesus Christ. Sasabihin, good job! Accomplished! Lalo na, nakasulat yan sa Word of God. Matthew chapter 25, verse 23. Ang sarap nito pagka sinabi ni Lord sa atin ito. His master replied, well done, good and faithful servant. Wow, tayo yun na sumusunod sa Panginoon. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. Pagharap natin sa Panginoon, ang sarap naman marinig sa tenga natin. Halika rito. Good and faithful servant. Ang sarap. Amen? Parang iba, hindi na maligaya. Pagharap mo ba sa Panginoon, sasabihin ba sa'yo, good and faithful servant? Sarap nun. Sa lahat ng naniniwala sa biyaya ng Diyos, sabi niya, yung promise niya, halika, share ka, ka-share kita sa master's happiness. Amen? Amen. Ang sarap nun. Di ba happy si Daddy God? Kapag lumalakad tayo ayon sa kalooban niya at laging umaasa sa kanyang biyaya. Kaya kung ikaw ay nalulugmok, kanino kukuha ng lakas? Kay Kristo lamang. Amen. Hindi sa alak. May problema ako, alak tayo. Hindi doon. Halika dito. May problema ako eh. Anong gusto ba? Away. Kasi nga, di ba, discouraged na siya. Ano bang tingin-tingin ka dyan? Lahat na lang, kaaway mo, pati basura. Kahit walang dahilan, awayin mo na. Hindi. Luhod ka lang kay Kristo, Panginoon. Alam ko, nandiyan ka lang. Amen. Now, letter B na tayo.
Discipline means consistent. Ano ba yung consistent? Alam niyo po ba yung consistent? Naririnig ko lang to sa mga lalaki. Tapos meron pa silang na recording, consistency, consistency. Paano ba sila nagkakaroon ng six-pack? Consistent na? Ha? Nagbubuhat sa gym. Kasi kung nagwo-workout, kapag once in a while ka lang nagwo-workout, makakabuild ka ba ng six-pack at saka yung mga muscle dito? Ha? Pak-pak ang mabibuild mo. One pack. One pack to one pack lang. Bilbil. Bilbil lang makukuha. So, consistency, ibig sabihin, consistent ka. Tama? So, kanina po, basahin muna natin yung verse. 2 Corinthians chapter 2, verse 3 to 7. Similarly, if anyone competes as an athlete, kanina, ano yung kanina? Soldier. Ngayon naman, athlete. Yung nasa Olympics, yung mga mananakbo. He does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Ang general rule po nung mga atleta, practice makes perfect. Dapat aware kayo, Practice makes perfect. Okay, yan yung general rule talaga na atleta. Parang tayo. Habang sinishare mo yung gospel, lalong umiinit at umiinit at umiinit sa'yo na mag-share. Try mo once. Tapos tumanggap. Grabe, ang joy sa buhay mo. Amen ba? So, hindi umaayaw sa practice yung mga consistent na tao. Kahit hirap na yan. Hirap na yan. 35 pa. Consistent sila. Kasi meron silang gustong i-achieve. Meron silang gino-goal. Ano ang goal ng Kristiyano? Share the gospel and to win soul and yung biyaya ng Panginoon. No, mag-flow sa atin. Upang nang sa ganon, pag nag-flow na yung biyaya ng Panginoon, kaya na nating i-touch yung iba. Mag-flow sa kanila. Kumbaga, aapaw yun, yung iba mararamdaman, ay, grabe, kasarap naman kasama ni Re. Amen ba? So, masunurin ang mga atleta sa rules ng game. Dahil once na hindi sila sumunod, disqualified sila. Paano na-disqualified yung mga runner? Ganito yun. Alam nyo ba sa Olympics yung may baton? Yung may mga baton, tapos habang tatakbo, yung baton isasalin sa susunod na tatakbo. Ha? Tapos, relay. Tapos, pag naisali na yung baton, tatakbo naman yung kabilang, yung may hawak na baton, tapos isasali niya ulit, tapos tatakbo. Nakikita niyo yon? Once na yung baton nalaglag, at tumatakbo pa rin ng mabilis yung tao, wala yung baton, disqualified siya. Disqualified siya. Ganon din tayo. Huwag nating bitawan ng baton. Kasi tayo, hawak na tayo ng Diyos eh. Ano lang, yung trust natin kay Lord, wag tayong bumitiw sa trust natin kay Lord. Bakit? Baka ma-disqualified tayo sa game. Ano yung game? No? Yung game na nandito tayo sa mundo, no? Aasa tayo sa biyaya ng Diyos. Pagkatapos nakalimutan mo na mahal ka ng Diyos, at alam niyo yun, napariwara na ang buhay mo. Nabitawan mo sandali ang baton. Balikan mo. Panginoon, hindi ako magtitiwala sa lakas ko. Ikaw ito. Ikaw ang tagumpay ko. Ang baton ay si Kristo. Amen? Amen? So huwag ka pa disqualified. Hawak ka ni Kristo. Hawakan mo yung baton. Binigay na sa'yo. Ano yun kumbaga, yun na yung pinakaano natin na bilang Kristiyano. Si Kristo, yung baton natin. Amen? Okay, yung natutunan po natin, no, i-share din po natin sa iba. Sa mga magulang, no, be consistent yung values na magaganda, like
pagmamano. Opo at yung pagsasalita ng po at opo. Okay, pag-a-attend dito sa church. Magandang values yan. O kung ano pang values na gusto mong ituro sa anak mo. Be consistent. Hindi yung, bless ka. Bukas hindi mo na tinuruan yung anak mo na bless ka. Hindi matututo. Tama? Okay. Good values. Magre-read ako ng Bible ngayon. Ang kasunod, after 1 year. Be consistent. Okay? Amen? Okay. Alam niyo kung bakit nakukuha ng mga, yung kumbaga, kung paano ka lumalalim sa Panginoon? Yes, sa pakikinig din. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Basahin natin sabay-sabay. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Uy, gantimpala ito reward. Ligtas na tayong lahat. Yung gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng mga bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Okay, yung tumatakbo dito, sandali lang yun. Pero tayong Kristiyano, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Okay, panghabang panahon. Okay, yung ginagawa natin ngayon, may eternal value. Amen? So 1 Corinthians 9:24 to 27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin si Paul may goal. May goal siya, hindi siya suntok lang. May goal. Bilang Kristiyano, bilang magulang, bilang kapatid, bilang tiyahin o bilang estudyante, ano ang goal mo? Hindi pwedeng suntok sa hangin lang. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ano ibig sabihin yan? Sinusupil ni Paul ang kanyang sarili na maging mayabang. Ayaw niyang maging mayabang. Ay, ang galing ko. Ako dyan. Hindi. Sinusupil ni Paul na maging proud siya. Amen? Amen? Kasi wala naman talaga tayo eh. Ang lahat ay galing lang sa biyaya ng Panginoon. Okay, next. Letter C. Discipline means harvest. Okay, ano yung harvest? Ito, bagong na naman ito. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 7. The hardworking farmer, kanina po, soldier. Pangalawa, athlete. Ngayon naman po, farmer. The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Another insight dito, sinasabi ni Paul, sa lahat ng ginagawa natin for the glory of God, makaka-receive tayo ng harvest. Harvest. Kahit anong ginagawa mo, kahit sa trabaho ito, Lord, pagsusumikapan ko itong trabaho na ito, it's for your glory. May harvest doon. Amen? Lord, sa pagluluto ko, thank you, Lord, sa talit na binigay. Ay, kakain ito, lulusog, lalakas. Thank you, may harvest doon. Ano harvest doon? Thank you, ang sarap ng luto mo. Diba? Hindi maramot ang Diyos. Kung may ginagawa ka sa Kanyang, kahit na anong ginagawa mo, kahit na gigitara, nagda-drums, o sa bahay, naglilinis ka, pero alam mo, ang lakas mo galing sa Lord, may harvest yun. 1 Corinthians chapter 15:58. Therefore, my beloved brothers and sisters, beloved, ang ating church, beloved Grace Church. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing your labor is not in vain in the Lord. Ano man ang ginawa mo sa Panginoon, hindi iyon masasayang. Tagalogin natin. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag matinag.
Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Oh. Amen? Ay, Pastora, hindi naman ako marunong kumanta, tumugtog. Kahit magligpit ka lang dyan, magwalis ka lang dyan, paglilingkod yan, pag-aalaga ng anak, ay bigay ito ng Lord. Amen? Pagtatrabaho mo, Lord, thank you, binigyan mo ako ng trabaho. Alam mong galing sa Lord. Hindi masasayang ang pagpapagal mo. Pumunta ka rito, hindi masasayang ang pagpapagal mo. Amen. Okay, sabi dyan sa Galatians chapter 6 verse 7. Tingnan mo. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Kasi farmer ang ano natin ngayon, di ba? Farmer. So, harvest what you plant. Alangan naman yung atleta ang mag-harvest. Siyempre, ang farmer, di ba? So, Tagalog dyan, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang ali-alihin. Nagtanim ka ng pagmamahal, alangan namang galit ang ma-harvest mo. Pagmamahal din. Amen? Nagtanim ka ng time. Bibigyan ka rin ng time ng tinaniman mo. Tama? Nagtanim ka ng time sa pagbabasa ng salita ng Diyos, natural ang harvest nun, lalo kang mamamangha sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen? So, next. Alam niyo po bang si Jesus nagtanim sa atin ng pagmamahal? Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos kasi unang nagmahal ang Diyos sa atin. Tinaniman tayo ng Diyos ng pagmamahal. Hindi tayo makakaharap sa Ama kung hindi tayo minahal ng Diyos na una. Kasi bagsak tayo bagsak tayo. Bagsak tayo sa kasalanan. Kaya salamat sa Diyos dahil una siyang nagmahal. Kung hindi sumunod ang Panginoong Hesus hanggang kamatayan, wala tayo. Hindi tayo makakaharap sa Diyos. Amen? So sabi dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 7, reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all of this. Reflect daw. Reflect mo yung kaninang sinabi ko. Reflect mo nyo yun. Ano ba yung mga reflection nyo doon? Good soldier? Ano yung reflection mo doon? Athlete? Ano reflection mo doon? Sa farmer? Ano reflection mo doon? Ano reflection nyo doon? Sabi diyan, for the Lord will give you insight into all of this. Okay, sabi sa James 5:7 to 8, dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Malapit na. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Amen? Malapit na. So be patient. Maging mapag-antay tayo. Kasi walang farmer na nag-seed. Pagkatapos nun, isang araw, naiinip na ako. Ba't ang tagal tumubo? Hukayin ko na kaya? Walang gano'n na farmer. Ang farmer, marunong mag-antay. So kung ano man yung tinanim mong pagmamahal, kung ano yung tinanim ng Diyos na pagmamahal sa atin, meron na tayong pagmamahal, mamamahalin din natin yung nasa paligid natin. Hindi mo man nakikita, mag-antay ka. Makikita nila yung pagmamahal na itanim mo din sa kanila. Be patient. The Lord is near. Totoo yan. Pasok ko lang. Kung nagbabasa kayo, no, nakikita na lahat natin ang sign ng second coming. Second coming yan eh. Mas malapit ang rapture. Malapit na.
Malapit na. So be patient. Bakit tinuturo namin ng Life in Focus? Para magkaroon tayo ng spiritual strength. Ang sabi sa Bible, sa mga huling araw, magkakaroon ng kagipitan. Magkakaroon ng mga gulo. Pero, take heart. Be patient. Persevere. Darating na ang Panginoon. Wag tayong bibitiw. Sabihin yung baton natin si Kristo. Amen? Ang biyaya niya, ang siya nating kalakasan. Amen. So para matandaan nyo yung 2 Timothy chapter 3, verse 3 to 7, yung tinuro ko ngayon, tignan natin yung picture. Maalala ninyo. Madali ninyo ang maalala. Picture. Ano yung 2 Timothy chapter 3, verse 2:37? Ano yung nabasa natin doon? Insight tungkol sa soldier, insight tungkol sa athlete, insight tungkol sa farmer. Madaling tandaan. Okay? We are Christ's good soldiers. We are like runner, mananakbo. Meron tayong goal, and dapat consistent tayo, and we are like farmer. Mag-seed tayo ng pagmamahal. Lalo na ba sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, mag-seed kayo ng Word of God. Amen? Kasi kapag nag-seed kayo dyan, ang Diyos, tapos may madidiligan siya, ang Diyos na ang magpapatubo dyan. Keep sharing the Word of God. Okay, so, ito yung mga napag-aralan natin last week, how to strengthen your life. Number 1, find your strength in God. A, we find strength in our communion with God. B, we find strength in our obedience to God. And number 2, multiply your strength through other people. At ngayon, ito naman yung pinag-aralan. Test your strength through discipline. Discipline. Letter A, discipline means dedication. Letter B, discipline means consistent. Letter C, discipline means harvest. Next week po, yung part 3, i-discuss po ang number 4 and 5, yung sa strengthening. Focusing your strength on the gospel and how to maintain it. So, wag po kayong mawawala. Mag-invite pa po tayo. Amen? At mag-iiwan po ako ng beloved thought. Sabay-sabay po tayo. In Christ, I am a disciplined Christian. Taas ang kamay ng mga disiplinadong Kristiyano. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yuko po natin ang ating ulo. Salamat po, Panginoon. Binibigyan niyo po kami ng lakas sa pang-araw-araw namin, Panginoon, buhay dito sa mundo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Kundi dahil po sa inyo, hindi na po kami makakatayo pa, pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, salamat. Dahil nandito po kami, umaasa sa pagmamahal mo. Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang mga may prayer request, nakikiisa po kami, Panginoon, sa kanilang panalangin. Tinataas po namin si Sister Evelyn ngayon, Panginoon, na ang kanyang asawa, Panginoon, ay nasa ospital. Kayo po magbigay ng comfort, Panginoon, sa kanya. At kung ano man po, Panginoon, ang plano niyo, Panginoon, siya pong mangyayari. Salamat po, binibigyan niyo po ng kalakasan ng family ni Sister Evelyn. Lord, sa mga may pinagdadaanan, salamat. Dadaan lang po sila dyan. Ang katugumpayan ay nasa inyo. Ngayon pa lang, Panginoon, tinugon niyo na po ang mga sagot sa kanilang panalangin. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo. Lalakad po kami, Panginoon, sa inyong katwiran. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. At sa mga nakikinig sa podcast na mayroong pinagdadaanan, ngayon pa lang, tinugunan ng Panginoon ang iyong panalangin. Salamat, Lord! Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.